Isang napakagandang araw po mga ka-Berks, mga kalakatan. Dito po tayo ulit sa Lakatan Farm ni Sir Jong para ipakita sa inyo yung mga pangyayari dito. Kasi po nag-harvest po siya ngayong araw. At I think may bumili po kasi ng sucker sa kanya. Para doon sa isang kaibigan namin na talagang gustong magtanim. So siguro ay nakakuha na siya. Ito na po yung kanyang lakatan na 5 years. Yung sabi ng iba hindi daw magtatagal. Tingnan natin. Ito po 9 hands po yan. Yung ito po 8 hands po yan. At ito po 9 hands rin yan. Yan po umaapaw yung bunga sa puno. Maraming nagtatanong minsan sa ating mga kaibigan, paano ba na-maintain? Tips lang po mga ka-Berks. Maintain po natin yung ating lakatan. Una-una po huwag hayaang dadami yung sucker sa puno. Kontrolin yung sucker sa puno. Pag ganitong distance po na 2x2, dapat yung papakyatin natin isang puno pa rin. Gaya po na no. Dahil 2x2, yan kukunin rin yan pag nag-cleaning yan, dahil yan water sucker. Kukunin rin yan. Mini-maintain po yung isang puno. Kaya po dito, itong isang puno lang pinakyat. Isang puno lang rin pinakyat. Isang puno rin dito. Yung ito, baka magtataka kayo bakit hindi kinuha to. Nire-reserve po yan sa bibili ng suckers. Kukunin rin po yan. Hindi po yan magtatagayan dyan. Yun po yung tips na pwede nating masabi sa inyo. Paano po ma-maintain? How to maintain an old age lakatan plantation. Pangalawang tips ko po sa inyo, palaging kukunin ang mga old leaves. Kaya ito, marami na yung old leaves. Dahil 1 week siyang kumuha, malamang bukas kukunin na naman yan. Lalo pag sumikat yung araw, kukunin na naman yan. Kaya nga kahit 5 years na ito, magbubunga pa rin siya ng malaki. Yan po, yan. Ang laki pa rin ng bunga. Kukunin yung old leaves, kukunin to. At saka yung mga natitirang trunk, baka magtatanong ko yung bakit nandito pa rin yan, hindi kinukuha. Huwag na munang kunin. Papasok na po tayo ng summer kasi yung tubig po dito, kailangan pa ng kanyang puno pagdating ng summer. Huwag pong putulin ito. Ito yung third tips natin na huwag munang putulin kaagad-agad ng maikli yung remaining na mga puno na pinagkukunan na ng bunga, kasi puro mayroon pa yung water reserve dyan na kailangan ng punang susunod na follower sa kanyang pagbubunga pagpapasok na po ng summer. Kaya po nito, isa pa rin. Ayan, dito pa rin yan. Gaya po nito next, isa pa rin. Hindi pa rin yan. Hindi mo napuno. Yan po yung mga tips na gustong ipakita natin sa inyo. Gaya po yan. Yan. Nakatayo pa rin. Yan. Cut po natin sa pinakamataas na kaya natin. Para po makonserve po yung water dyan. Para talagang magagamit pag summertime na. Kasi talagang magsa-summer na. Mayroon pa tayong El Nino. Yun yung sunod na tips na pwede nating maituro sa inyo. Next tips po how to manage po dapat po yung ating pagbibigay ng kanyang abono. Yan po, nagbigay siya 3 days ago. Kung makikita po nyo, nagbigay po siya ng triple 14 dito. Pakunti-kunti lang, pero continuous po yan. Every 2 weeks nga siya naglalagay Every 2 weeks. Sa pag medyo marami, kahit once a month, pwede po. Kaya hindi naman ito full organic sa ngayon dito. Kaya naglalagay po kami ng pakunti-kunting inorganic fertilizer. Pag po ngayaan talagang manilaw na yung dahon bago ka magbigay sa kanya ng susunod niyang pagkain. Yun po kung paano i-maintain. At hindi po kami nag-i-spray po kasi dito ng chemicals. So sasabihin ko sa inyo, yung isang tip po, mag-spray po tayo ng organic na mga pang spray para po sa dahon. Yung ginagamit po namin dito ulit ay ang wood vinegar. Yun po mga kagri, how to maintain. Maintain po, kahit hindi magbigay ng insecticide na chemicals po. Yan po, sinasabi natin sa inyo, pwede po. Yan yung mga simpleng tips, simpleng bagay na ginawa namin dito. Dahil po nag-umpisa po tayo sa heavy chemical na pag-agrikultura. Kaya pinagbigyan natin talaga ng halaga na paano magkapagpapabunga nito na hindi gagamit ng chemical, insecticide at pesticide po. Yun po. May yung pa naka-intercrop dito na tawag doon na papaya. Kaya yan, ito yung puno ng pinagkukunan niya ng
pang tanim. Hindi po tayo nagtatanim ng whole puno na mataas. Pinuputo po natin yan at least 6 feet to 8 feet from the corm. Yan po. Para ma-maintain natin yung galing ng protocol na ginagamit natin. Sige po, punta po tayo dito kasi po nag-harvest, mag-delivery na rin kami. Bigay lang tayo ng tips sa inyo how to maintain 5-year-old lakatan. Kahit nga dito kulang nga sa maintain dito. Yung siguro ba isang masasabi natin ay kontrolin po natin yung damo. Yung damo, pag hindi po kasi nakokontrol yung damo, nako, kahit anong bigay mo ng abono dyan at ibang pag makapal yung damo, gaya po dito, hindi niya napatay po ito. Kontrolin po natin para po mabigay natin yung tamang need na supplement para sa mga lakatan plantation natin. Yan po. Yung area na dito sa ilalim ay napapasok ng 6 years. Doon sa kabila kanina pinanggalingan natin ay 5 years. Pero kita po natin kanina ang ganda pa rin ng saging ni Sir Jong Kadjao. Ayan po, maraming salamat. Sa nakapagbigay na naman tayo ng konting kaalaman sa inyo. Matanong natin si Sir Agre. Kung siya yung tatanungin natin. Sir Agre, ano ba yung mga tips na pwede mong masabi na sa ating mga farmers dyan? Paano daw mamimaintain yung matanda ng lakatan? Ito, napakasimple lang po yan. Yun, malaki pa rin bunga. Napakasimple lang po yan. Anong yung mga tips, sir? Kumbaga sa tao, kahit matanda na, meron tayong nagigitang mukha pa rin bata. Ganun. Yun maalaga sa katawan. Kumbaga, okay. Merong nag-aalaga at siya'y maalaga pa. Ayun. Tender loving care nga sabi nila. TLC. Yun lang talaga. TLC talaga, no? Kaya kahit na yan itong saging ni sir ay 5 years old na, anong lalaki pa rin ng bunga, Primera pa rin halos, karamihan, Nako. Mga ilang puno ngayon ang natiba, na harvest? Ngayon? Oo. Siguro mga nasa 15. Ilang puno, sir? 10 to 12 daw. 10 to 12. Kapuno. Ito po ay sinasabi natin sa inyo, non-stop pa rin yung harvest kahit na ganito lang kalapad dyan. Mga half hectare ito, Sir Jong, wala pa nga, half, no? Yan, half hectare lang po yan. Pero non-stop pa rin yung harvesting dito. Yan po, sana nakapagbigay po tayo ng kunting kaalaman sa inyo paano po ma-maintain ang matanda na pero may asim pa, kung baga. Tama po, Sir Agre? Tama. Matanda na yung lakatan pero may asim pa kasi ang mahal-mahal ngayon, 60 pesos per kilo sa malalaking bunga nito. Nako. Wala namang lakatan na matanda eh. Ano lang? Alam mo yung lakatan, umaabot lang yan na may higit 1 taon. Oo, walang tumatanda. Kapalit na naman yung magiging bata. Ayan, bata. Hindi kaya walang tumatanda masyado. Bata pa rin. Bata pa rin. Si Sir Agri ito. Baka sabihin ninyo, matanda na ito. Batang-bata pa yan. Kalabaw lang tumatanda daw. Kalabaw lang tumatanda. Palagay nyo mga ilang years na kaya si Sir Agri. Siguro si Sir ay mga nasa 25. 25 years old. Ayan po. Sige, maraming salamat. Sanay, ayun nga, nakapagbigay tayo ng konting tips sa inyo mga ka-agri. Dito sa Lakatan Farm ni Sir Jong. Yung pinakabagsik dito yan. Yung pinakabagsik na lakatan farmer dito sa amin. Kahit na ituloy yung kanyang lakatan. Pero nako, ang dami na nang naitabing pera. Nako, sa mga chicks dyan, mga chikas dyan, nako, bahala na kayo. Single yan, nako, advertise pa yun, ha. Single, walang sidecar. Single ito, single, walang sidecar, ayan. Maraming salamat. This is your friend, Agritechnics TV. Bye bye na, God bless us all. So, ito na po, lahat. Karoon pa lang, karoon sa pili na. Kaya nga ilang beses na akong puro na nagyaw. Siyempre, wala ko nang ginano. Siyempre, tawag doon. Wala tayong magawa. Kahit nagyaw na lang yan. Hindi naman pwede nga, hindi natin pag-i-dulong, hindi pag-i-transport. Kaya kiraan kita ka. Ang blow, ang good. Lahat ito good. Ang blow. Ito yung trisera. Nanay aso niyan. Yan po. Kasi si Sir Jong lang talaga sabi sa inyo malakas ngayon. Sa yung maraming ipon ngayon. Ha? Doon ko sa imo? Okay. Hindi kaya Tuloy yung dala ko. Isla din, malalaking sako. Di kaya. Sandali. Mayroon pa isang sako doon. Yan po. Kasi halo-halo na lahat dito Pati pantamin ng nating napier. Saka may bumili ng isang sakong sucker. Yun na nga po. Kaya
Yan. Muntik na naman mapuno itong multi-cab natin sa harvest ni Sergio ngayong araw. Nakakatuwa naman kahit na tayo sandali, personally kulang na tayo. At least yung mga kasama nating farmers, mayroon pa silang harvest. Kaya masaya tayo yung technology na expand natin, na extend natin sa kanila. Hindi lang tayo yung nakatikim ng biyaya ng Panginoon. Halos lahat na gustong malaman, gustong mag-venture sa paglalakatan. Yun po, yung kunyang taniman, yan na. Well, in fact, sana pang-rehab na yan talaga yung replant ng bago kasi 5 years na nga Pero kaya niyang ma-maintain pang 5 years to 6 years na, hindi na siya magre-replant. I-maintain na daw palagi. Kaya sabi ko, maganda pa rin. Kasi malaki naman gagastusin pag talagang rehab talaga, yung total rehabilitation talaga. Ito at least continue pa rin yung harvest kasi maski pa paano. Nami-maintain pa rin yung bunga ng lakatan kasi po kitang-kita natin mataba po kasi talaga yung lupa. Yung lupa mataba. Yun sabi ko, napaka-fertile po kasi ng lupa kaya ako minsan namamangha ba't ganun kalaki ito mga reject nito sa plastic. Pero malalaki po yung bunga niyan. Malalaki yan, reject na nga yan Kaya napaka-blessed talaga ni Sir Jong. Yan po, magdi-delivery na po kami hanggang dito na lang mga ka-works, mga ka-grid. Your life is not just fantasy.